1 hour and 10 minutes lang yun. Okay. Last week, ang praise and worship natin last week, 1 hour. Yung nakaraang week, 55 minutes. Wow. Nakaraang 50 minutes. Okay. Okay, mag-alala. Yung yung pinakamahaba. Okay. So, 1 hour lang yun. Grabe, napagod din ako. Masakit pala mag-beatbox. Masakit. Okay, so, nauunawaan ko na ngayon yung nararamdaman ni Daniela, ni Ray, ni Christopher. Si Christopher talaga kanina, pigil na pigil eh. Ano mapansin niyo lang. Okay. Pigil na pala. Hindi, pigil na pigil umaray. Yan, okay. So, before we proceed sa offering, just wanna share something sa inyo na something awesome, something good. Sis lang. Okay. Daniela, hindi na nawawala yan. Ano lang yan? Malabo lang talaga. Okay. So, pwede po huminga muna. Kilala niyo na ba yung katabi niyo? Okay. Asan yung ating ano? Kakilala. Asan yung ating Louie? Louie. Yung ating ano? Piano. Piano. Ating Bolt. Ating Bolt. For the third time, for the third Sunday, this is the one we're going to use. Okay. This is the official Bolt ng church. Kung bago may Bolt, may Bolt tayo. Okay, so may gusto na akong share. Dalawang bagay lang. Before we proceed sa word. Okay? So, dalawang bagay lang. Unang-una, sabi nila, you can love without giving. Naniniwala kayo doon? Yes. You can love without giving. Mali. You can You can give without loving. Ano? You can give without loving. Tama ba? Sapilitan. You can give without loving. You can or you can? But you cannot You can. You can. Hindi ka magbigay, pero hindi ka nagmamahal. You can give. Oh, hindi ka magbigay, pero hindi ka nagmamahal. Oh, pero you can't love without giving. Okay, so magkakita ngayon. So, parang ganito lang. Halimbawa, example. Alam niyo ba lahat, hindi lahat na nag-charity work bukal sa puso nila. Yeah. Alam niyo ba yun? Yes. Yung iba ay pakitang tao lang. But they give. They give. Malalaki pa nga eh. Diba? Paano naman yung ano? Alam niyo ba yung mga bata minsan, pag nagbibigay kahit pare-pareha, ano yun? Puso nila buong-buong. Naniniwala kayo doon? Yes. Tapos minsan naman ikaw, wala ka rin. Alam mo naman yung, Lord, ito na lang pera ko, pero buong buo yung puso ko dito. Agree ba kayo? Yes. Diba? So, you can love, you can give without loving, but you can love, ang tawag na? You cannot love without giving. Okay, you cannot love, you cannot without giving. So, required pala yun. When you love, automatic may giving na kasama. Amen? Amen. Parang ang hina. Parang hindi kayo nag-agree. Nag-agree ba kayo? Amen. Okay. Na, pag ikaw nagmahal, laging may giving na kasama yan. Tama ba? Yes. So, pagkasabi sa katabi mo, nagmamahal ka ba? O, pagkasabi dyan, magbigay ka. Tapos, from a pastor, si Pastor Romel Guevara, sabi niya, okay, sabi ni Pastor Romel Guevara, nabasa ko na ito isang araw, sabi niya, pag dumating sa buhay ng isang Kristiyano, dali baka magkamali yung ano ko, iko-quote ko na lang, I quote. Pagkasyan laki. Ito. Sabi niya rito, ready na kayo dito? Malalim na nga ang pagkakilala at pagmamahal mo kay Jesus. O, sige. Sino dito, sabi sa iyo na malalim na ang pagmamahal ko kay Jesus. Malalim na ang pagkakilala ko sa Kanya. Malalim na ang pagmamahal ko kay Lord. Sino dito? Taas ang kamay. Malalim Yung malalim, yung talagang deep na. Yung talagang, ano. Diba? Sino dito malalim na? Dali, taas ang kamay. Walang malalim dito? Taas ang kamay. Wala ko ng email. Taas ang kamay. Papalitan ko yung term. Kaya para mas madali yung maunawaan. Sino dito sobrang in love ka na kayo? Yun ang ibig sabihin ng malalim eh. Di ba? Malalim na ang pagmamahal at pagkakilala mo kay Jesus. Ibig sabihin, you are so in love with God. Kung, ito, may kung eh. Kapag di mo na, ito na, ready na kayo? Ready. Ready. Sino dito in love kay Lord? Amen. Mali pala yung term ko. Sino dito sobrang in love kay Lord? Amen. Wala lima pa natin. Sino dito addict na kay Lord?
Yan, okay. Okay. Eh, kapag di mo na nakukwenta, mga nabibigay, nasasakripisyo, at nagagastos mo. Yun. Ibig sabihin, malalim na nga ang pagmamahal at pagkakilala mo kay Lord. Kung hindi mo na kanikwenta yung, ay, ito na naman, bigahin na naman ako, kailangan ko naman gumastos nito, kasama ko ito. Ayun, gano'n. Diba? Diba? Gano'n. O kaya, kailangan ko naman maglabas. Uy, nabasa ko lang ito, hindi ko gawa-gawa. Check niya lang, Pastor Romel Guevara to. Sabi niya, nabibigay na sa sakripisyo at nagagastos mo. O, eh, Bible study na naman, kailangan ko na naman libre. Alam mo, gano'n. Ayaw, minsan ka, ayaw ko na mag-Bible study kasi, ano ba yan? Ako na lang like, before, ganun yun. And it happened to me. Nung nag-isimula ako ng Bible study, parang ang init, Lord. Okay. Oo nga. Parang, Kaya kasi nag-beatbox ka. Ah, ganun ba yun? At mainit yung damit ko eh. Okay. So, Beto na Lord yun, okay. Anyway. Okay, anyway. Tuloy. Tuloy. So, huwag na pansinin yan. Okay. Anyway, the point is, minsan kasi may mga pagkakataon na tayo nagkukwenta. Magkano nagagastos sa atin kay Lord? Magkano nagagastos sa atin sa kingdom ni God? Sino guilty? Huwag na magkasakamay. Di ba? I'm dead. So may mga ganon. May mga, let's be honest, right? Diba? Let's be honest. Oh, sinama naman ako, hindi wala naman gagawin doon. Mga tipong ganon, di ba? Financial lang ako, mga tipong ganon. Ganon. At least, thankful ka, magpasalamat ka ka, Lord. Bakit? Ikaw ginamit niya para mag-pinas ng word niya. Ibig sabihin ko, i-bless niya. Tama ba? Ako, honestly, may ganun ako dati na sabi ko, Lord, ito na naman, wala naman silang pera, ito na naman, maglalabas na naman ako, ito na naman. Alam mo yung ganun? Parang nakakapag. Tapos biglang sinabihan ako ng isang kapatid, isang word galing ka Lord, sabi niya, Kuya Mike, sabi ni Lord, huwag ka masyado magreklamo. Ayan, so, tinamaan naman ako doon. Eh, Kuya Mike, di ka naman nagre-reklamo. Sa mo, kahit pa paano, nagre-reklamo pa rin. Kahit pa paano. But honestly, I'm learning. I'm not perfect. I have so many faults. Pero by God's grace, nakakatayo ko, nakapag-worship ako sa Kanya. Pero, in the end, still na, Kuya, bakit hindi ka namin kailangan isipin magkano yung nasasakripisyo, nagagastos, so on and so forth. Especially pag nagpapa-offering search tayo, o ano man yung leading ng Lord. Alam bakit? Kasi napatunayan ko bumabalik. Amen ba? Amen. Kuya, meron akong trouble ngayon. Malay mo, believe it, na yung mga natanim mo before, na naibigay mo para sa kingdom ni God, pag kung kailan mo pinakakailangan yun, doon mo ililig yung harvest. Doon mo, aanihin yung bunga. Paano ka mag-aani ng bunga kung wala ka na itanim natin? Diba? Bigla nagkaroon ng financial crisis. O, ano kailangan mo ngayon gawin? Diba? Bigla nawalan ka ng bahay. Ano kailangan mo gawin? Diba? Then, sometimes, sasabihin mo, Lord, nagtanim ako before para dito. I believe it's time for me to reap the harvest. Then magugulat ka na lang, may magbibigay sila ng titulo ng lupa. O, sa'yo naman. Oo, di ba? Magugulat ka na lang, magbibigay ko. Doon! Ito rin! Nangyayari yun. O, gusto niya na medyo miraculous. Yung mga sa ATM, bigla nagkakaroon ng 100,000 pesos out of nowhere. Yung bigla hindi ko pa yan. Di ba may kapasarong kilala, nagpe-pray lang siya. Kanyari ngayon. Sino dito may ATM? May ATM. Gusto yung try natin, in faith, pag-pray lang natin, tapos bigyan yung mga ATM natin. Sumakit yung puso ko, karami ni Lord. Okay. Pero honestly, it happens, ha? Nangyari yun. Isa na yung kilala niya, yung kaibigan ko, yung my good friend, si Ate Dayan yun, yung mga nakakilala sa kanya. They need to expand their ministry, their foundation sa Iloilo. Then, dun sa Iloilo na yun, wala silang pera. As in, malaking foundation. Wala silang pera. Pero sa Lord, we're praying, marami na kami naisip. Ang heart nila, alam nyo kung tumutulong sa mga churches, tumutulong sa mga pastor. Diba? Actually, dun sa foundation nila, dun sa compound kasi yun, malaking compound. Ang dami nagdo-donate. Pero ang dami rin kasi nila alagang bata eh. Kasi their school, foundation, orphanage, lahat na. So, isa sa mga nagdo-donate doon, alam mo kung ano? Mga taga-punerarya, kabaong. Kasi pag pumasok ka doon sa compound nila, akala ko kanina nakadisplay sa gilid. Puro kabaong yun.
At yung mga kabaong ngayon, hindi mga simpleng kabaong. Mga kabaong ngayon, pinakamura doon 50,000. Wow. Diba? Yung 50,000, 100,000. Donation. Sabi nila, bakit pa puro may mga ganito dito? Alam nyo, ang nakakabilis sa kanila, tuwing may mga pastor sila, kunyari mag-anak namatay. As in namatay, 9-4, yung mga pastor na connected sa kanila, tapos mahirap yung pamilya, binibigyan nila. Kasama dissenting living. So, isa na yun sa giving nila. Kuya Mike, giving pa rin ba may tutuloy? Yeah. Bakit? Kala niyo ba mura mag-masis pagka nagpapanibig? Pag ano? Hindi ah. So, honestly, giving that, maliban doon, they support financially sa mga churches. They support financially sa mga connected churches sa kanila. Alam niyo, dumating yung time that they need to raise a certain amount. Out of nowhere, hindi man kaagad yung amount na yon, pero nag-initial deposit sa kanila si Lord. Ano? Nagbigay si Lord, walang pera ATM eh, konti na lang. Nagbigay si Lord ng initial deposit ng 100,000 pesos. Out of nowhere. Biglang nagkaroon sila, oh, bakit may 100,000 tayo? And guess what? Ngayon, meron na sila ng foundation na yun sa Iloilo. Nabuo na. So ano yun? Ibig sabihin, if God can do it to them, why bakit hindi kaya gawin ni Lord sa'yo? Amen ba? Amen. So ulitin ko yung tanong, sino dito may ATM? Wow. O, wala ka pang ATM, kumuha ka na. Okay? So, remember, huwag mong kukwentahin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kukwentahin. Huwag mo kwentahin. Baka natahimik, parang ayaw niya magsalita. Ay, huwag mong kukwentahin. Huwag mong kukwentahin. Ay, tapos pangalawa, ano mo unang rule? Huwag mong kukwentahin. Tama? Yes. Oh, hindi ko ito. Kwentahin. Okay, pangalawang rule. Okay. Ready na kayo? Sa pangalawang rule, ito nasabi ko na before eh. Tanungin mo si Lord. Tanungin mo si Lord. Lord, magkano gusto mo? Hindi yung Lord, ito lang kaya ko ibigay. Hindi. Tanungin mo, Lord, magkano gusto mo? Bakit? Kasi pag sinabi niya, He will give you the capability to give. Amen? Yes. Eh kuya, sinabi Lord sa akin 100 piso, tapos piso na lang pera ko dito. Paano ako magbibigay? Mali mo, paglabas mo ng pintuan, nakapulot ka ng 100 pesos. So, hindi para sa iyo. Paano kay Lord yun eh? Naalala niyo, di ba? So, sometimes things happen mysteriously, pero please si Lord. Amen ba? Yes. So, sino na ready dito magbigay? Amen. Parang ayaw niyo ulitin ko. Sige, Lord, ayaw niyo magbigay. Oy, ay, gusto niya ganun prayer? Di ba? grabe. May pastor akong kilala din. Na pinag-pray niya. Ito pinag-pray niya. Totoo. Kilala ni Kuya Chris niya yan. Ang prayer niya. Lord, lahat ang hindi magbibigay mo akong i-bless. Grabe! Biblical yun. Hello. Nasa Bible yun. Hindi siya gawa-gawa. Totoo yun. Di ba nakakarinig kayo ng prayer na, Lord, yung mga hindi ako magbigay, i-bless mo sila para next time makapagbigay sila. How can God bless them kung ang susi nga yung pagbibigay mo? That's your key for your blessing. Eh kung ang kamay mo nakaganito, paano ka i-bless ang Lord? Amen? Sige, makakakuha ka ba ng gamit na nakaganito ka? No? Hindi. Diba ano kailangan? Okay. Ang problema yung buksan kasi nandiyan yung 1,000 pesos. Okay. Then, honest, totoo yun. Yung pastor sinabi niya yun. Sabi ko, wow. Pero Lord, ayoko naman ng ganun ka-brutal. Diba? Ang reason natin sa pagbibigay, one reason lang, and that is because we love God. Amen ba? Yes. Whether God bless you or not today, or tomorrow, kailanman, we love God. We give because we love God. Amen ba? Amen. Ba't ang tahimik? Amen ba? Amen. So, sabi mo sa katabi mo, magbigay ka kapatid. Let's give. Let's pray. Yeah, brother. Let's give and love. Usa ba na? Okay. Okay, so let's pray. Panginoon, maraming salamat sa oras nito. Thank you for the message, Lord. Lord, this is just an encouragement para sa giving. And God, salamat. Saan pagbibigay sa hapon na to before we proceed sa next part ng serving ng church? Lord, pagpalain po ninyo yung paggawain po ninyo. Lord, hindi lang kami magbibigay kasi kailangan, kasi may tithes, kasi may offering, o kailangan expenses, and so on and so forth. Hindi po. Magbibigay kami sapagkat minahal mo kami. At yung pagmamahal na yun is more than enough for us. It's more than reason for us to give simply because you love us. Thank you. We love you. We praise you. Lord, bless us. Whether you bless us or not, we will give. Pero sabi nga na salita mo,
those who sow, they will reap. At they will reap hindi lang kung ano yung sinong nila, but more than that. Thank you. We love you. We praise you. Amen. Ay po magbigay ng kapatid. Okay, so, as you continue to give, okay, bigyan lang po. Okay. Tinatawagan po si Ana May dito sa harap. Okay, so who wants here to hear a story? Ayun nyo? Ako, siya. Saka sila. Okay. Who wants here to hear a story? Ako! Okay? This will be a regular part ng church. To give glory kay Lord. Amen ba? So, napapansin nyo, nandito si Ana May sa harap. Every Sunday you will hear a story how God changed a person. Sabi nga, ano tawag dito? Short tayo. Kung wala kang enkwentro kay Lord, wala kang kwento. Amen! Diba? So, meron kang kwento kasi meron kang enkwentro. Tama ba? At ganito. Isa pa. Sabi dito, kung may kwento ka, meron kang kwenta. Kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Okay, so ito ay concerning sa Megan. So, tinawag ko si Ana dito because she's going to share the testimony. Kilala natin siya sa worship leader, kumakanta, makulit, sa harap, magayon, sumasayaw. Ano nung pang-weirdo na ginagawa. And we know her as the queen of corny jokes. Okay? So ngayon, we will get to know her more. Sino ba siya? Ano ba pinagdaanan niya in the past? Ano ba siya? Diba? Dati ba siya gangster? Baka mamaya gangster pala siya. Diba? Hindi natin alam. Diba? So, this is the time that we will get to know her. Kuya, iikot ba yan? Yup, iikot yan. May nakasin ka next Sunday. So God is good. Amen ba? So, I will give Ara a certain portion of minutes lang kasi we have a word. But, I pray that every one of us will be inspired, will be encouraged how God changed her. Amen ba? Amen! Di ba na joyful? Kumalitan niyo nga siya. Okay. Woo! Kinakabahan talaga ako. Wait lang. Okay. Arangan na. Woo! Praise Jesus. Okay. You see me, eto. Diba? Pero, I have a story na lagi kong nare-recall. Uy, ano? Naiyak ako. Ano ba? Wala pa eh. Kasi na first year ako, meron ako nakaalitan ng classmate ko. Tapos, biglang nakisali yung mama niya. Sa away namin dalawa. No, hindi ko alam na ganun pala yung galit sa akin. Tapos, first year high school. Tapos, ang dito, bigla akong kinonfront ng mama niya. Tapos, sinabi mo daw kay ganito, insecure daw siya. Ganyan, insecure daw siya sa'yo. Tapos, kasama ko yung best friend ko. Sabi ko, Janine, ano yung sabihin na insecure? Tapos, parang natawa ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, paano ko masasabi sa isang tao yung insecure siya? Hindi ko nga lang ibig sabihin na insecure. Nakakatawa. Dahil nung nalaman ko yung isa na insecure, tinignan ko sa dictionary. Tapos ang ibig sabihin mo na nun, naiinggit, diba? You become insecure. Kasi hindi ko alam, yun lang pala yung, ngayon kanina ko lang na-realize habang ina-assess ko yung sarili ko, who I was before and who is not today. Na parang, sabi ko, uy, noong una pa lang pala, first year high school, na kinukuha na ako ng Lord for maturity, na parang, pinaprepare niya na ako na, yun ako eh. That I was so insecure. Sino ba nakaka-relate sa akin dito? Mga insecure. Yeah! Before. Tapos, but I am proud na naging insecure ako nun. Alam niyo ba, dumarating sa point na gumagawa ko ng sarili kong pressure, gumagawa ko ng sarili kong standard, na kinukumpara ko yung sarili ko sa ate ko. Na parang, everyone knows here that I love my ate so much. Pero, dumarating sa harap mo na sarap. Insecure ako kasi ang talino niya, tapos ang ganda niya, tapos siya ng... Tapos, dumating ako sa point na nakikita ko lahat ng wala ako na meron siya. Lagi siyang nagtatap, lagi siyang section 1, ako section 2. Tapos I was striving to be kahit member man lang. Alam mo yun,
insecurity ko. I was always looking sa mga tao sa paligid ko. Tapos kapag nakakakita ako ng maganda sa kanila, katulad ng magandang mannerism, o kaya ng maganda, kunyari gumaganyan sila, tapos parang ang ganda-ganda niya pag gumaganyan siya. Nakayayin ko siya. Like, I was looking myself sa ibang tao. Nahanap ko yung makakapag-fulfill sa akin na feeling ko ako sila. So, ayun. Tapos akala ko, by looking at them, pag pinagsama-sama ko lahat sila, yung mga magaganda, nakatangian nila na gusto kong gawin. Ako yun. Diba? Parang binuo ako ng insecurity ko. Ayun. Tapos, and, ayun. Yun nga, puno ako ng insecurity sa sarili ko. Tapos, hanggang dumating yung, eto na, second year high school, tapos na third year high school. Hindi ko alam na ang tawag dito, unti-unti, kinakain ako ng insecurity ko. Na parang ba? Basta, hindi ko na ma-define yung sarili ko na parang, okay, I will settle in here kasi ito lang yung alam ko. Ito lang yung alam ko na ako eh. Okay, I will live my life na insecure ako forever. Then, here comes yun. So, no fourth year, palagi mo namamatayan yung mga magulang ng classmates ko. Tapos, tapos sabi ko, tapos nagpe-prayer sila, yung sa Catholic, they pray. Kasi masunod-sunod eh. Tapos, sabi ko sa sarili ko, kasi di ba pag nasa gitna ka ng adulthood at saka ng childhood, yung teenage life mo, for always parang, nandun yung identity crisis mo eh. Yung hinahanap mo yung sarili mo, di ba? Na parang, sino ba ako? Ganon. Do I matter? Parang gano'n ba? Do I belong? I need acceptance. Parang gano'n. Tapos, edi, ginaya ko sila. Sumama ako dun sa prayer. Hindi ko alam na i-pray. Napakinggan ko silang mabuti ganyan. Tapos, kinulit ako narinig ko na. Ganyan ko na yung prayer. Tapos, and I was so proud for myself. Na parang, yes, parang meron na naman ako na-acquire na new things. And I started, hindi ako nagsisimba. Na Sunday, di ba Catholic? Basta yun, sa Catholic, I was Catholic before, and I don't have relationship with God. Tapos, nagsisimba lang ako with my friends, ganyan. Apo. Tapos, ayun, tapos hanggang sa, siguro nakitaan kami nitong classmate namin na ito ng willingness na, okay, parang pwede niyang mahalin si God na parang ganun siguro yung nasa mindset niya na, uy. Tapos, there comes, ayun na nga si Itay Mike, na parang dumating siya sa buhay namin, sa aming magkakaibigan. And he taught us about God. There, hindi ko napansin na unti-unti nag-creep in si God sa buhay ko. Na unti-unti nawawala yung insecurity. Unti-unti nakikilala ko yung sarili ko. Unti-unti, alam mo yun, naglalaho na ako. I should not be like her pala. I should not be like them pala. Para makilala. Para, alam mo yun, maging end, to accepted. Tapos, ayun, everything fade away about me. Sabi nga, diba, sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation is come. The old has gone, the new is here. Yeah. Gusto ko lang natitigan niyo ako. And all that I am, naiyak ako. With all that I am, I'm thanking my God. At hindi ako, yung sinabi ko sa kanya, hindi ako mahihiya. Napupurihin kita at sasambahin. Tataas mo yung kamay ko. Sasayawan ako ng hapong timang. I don't care because you cared for me. You changed me. You came into my life na hindi ko alam na nag-creep ka sa buhay ko. Kaya lahat pala ng napagdaanin ko, diba? Parang lahat ng napagdaanin ko, it matters to me now na hindi aksidente na nandito ako sa harapan yung nagtestify how good God is and how He changed my life, diba? Ayun. And yun, tapos, meron pa. Nababasahin ako sa inyo sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 10. Sabi niya, diba? What we now know is only partial. But when that one comes, it will be complete as God's knowledge to me. I don't know myself yet. Hindi ko pa talaga kilala yung sarili ko. And I'm nagpapatuloy ako para i-discover ko yung sarili ko. Diba? Kasi parang I was lost. Hindi ko kilala yung sarili ko. Pero nung dumating si Jesus, ito pala si Ara! Marunong pala ako kumanta. Marunong pala ako umating. Marunong ako sumayaw. Lahat kaya kong gawin basta kasama ko siya. Walang imposible. Diba? Kaya ko pala magbigay ng malaking halaga. Kaya ko palang magmahal. Kaya ko palang yumakap. Kaya ko palang matalino pala ako.
yourself as the world defines you. Because you are unique. Iba-iba tayo ng dressing. Unique kasi tayong ginawa ng Lord, diba? Tapos, sabi ko, Lord, may two things. Siguro may two things na mahirap para sa akin. Hindi yung pag-take ng board exam, hindi rin ang pag-take ng evaluation exam sa Board of Accountancy. Pero ang yun, two things siya, sabi ko, learning and unlearning. Pero mali pala. Isa lang pala ang pinakamahirap sa lahat is yung unlearning. Because when you get to unlearn what you have in your mind, you unlearn this insecurity, you unlearn this old habits, diba? You get to unlearn yung mga kasalanan mo sa buhay at patuloy mo pinangahawakan ngayon. You get to learn it. Doon mag-flow in yung mga learnings galing from God. At alam niyo kung anong prayer ko ngayon? Lord, take away the things that blind me. Unlearn, Panginoon, yung itinuro ng mundo and let me learn your ways. And that I pray na yun yung mag-reflectors mo. Because in God, huwag kayong magsawa. Kasi si God loves variety. Diba? Hindi siya nagsasawang tignan pala ako kasi maganda pala ako. Diba? Ikaw din. Diba? Huwag mong tignan yung sarili mo as the world defines you. Then, I get into this conclusion. You cannot really know yourself kung hindi mo kilala si Christ. You cannot really know yourself kung hindi mo kilala si Christ. Therefore, I say to you, know Christ first. And everything na tinuro ng mundo will all fade away